walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Hostage taker na si dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza, inilibing na. Exclusive! Bukod sa mga sniper, ilang miyembro ng MPD SWAT team nagpaputok din sa hinostage na bus ayon mismo sa PNP. 7 Hong Kong police hindi muna pinayagan ng soko na makapasok sa bus. Libing ni 2009 binibining Pilipinas International Melody Gersbach, dinaluhan ang kaniyang pamilya at malalapit na kaibigan, kabilang si 2010 Miss Universe 4th runner-up Maria Venus Ra. Isang lalaki sa Quezon City, patay matapos pagtatagain. Kumustahin ang lagay ng child star na si Buboy Villar na tinamaan ng dengue. At Survivor Philippine Celebrity Showdown Castaways, sasabak sa kakaibang challenges sa Party Pilipinas bukas. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Inihatid na sa huling hantungan ng labi ni dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza ang hostage na isang tourist bus sa Quirino Grandstand nitong Lunes na may 21 turistang Hong Kong nationals at 4 na Pilipino. Bukod kay Mendoza, napatay rin sa hostage tragedy ang 8 turista. Nakatutok si John Consulta live mula sa Tanawan, Batangas. John. Gigi Marie, bukod niya sa kanyang mga kaanak, nakiisa rin sa araw nito ang kanyang mga kababayan at ilang mga nakatrabaho ni dating Senior Inspector Rolando Mendoza. Maaga pa lang, abala na ang pamilya Mendoza sa pag-aasikaso sa mga bisita at makikipaglibing kay dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza. Isa sa mga dumating ay si retired Major Abner Afuang na minsang nakatrabaho raw ni Mendoza noong sila'y aktibo pa sa serbisyo. Oh, nakasama ko yan eh. Talagang nagkaroon lang wrong decision. Pero kung mahusay ang negosyador, meron tayong chief negotiator, hindi mamamatay ang mga Hong Kong national. Paglabas sa labi ni Mendoza, sumaludo si Afuang. Pagpapakita raw ng respeto sa kanyang pumanaw na kabaro. Sa kalsada, lumabas ang ilang kababayan sa Tanawan para masilip kahit sandali ang pagdaan ng labi ng na-dismiss na Police Senior Inspector. Sa simbahan, sumentrong humili sa pagdadasal para sa lahat ng mga pumanaw sa hostage crisis sa Quirino Grandstand noong Lunes. At sa pag-asang sa huli, matatamo pa rin ang kapatawaran. Lagi tayong may pag-asa sa kaligtasan ni Numan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng awa at habag. Matapos basbasan, di na napigilang maging emosyonal ng ilang kaanak. Wala na akong tatawagin! Matapos ang ilang minutong paglalakad, tuluyan ang naihatid sa kanyang huling hantungan si Captain Mendoza sa Himlayan Cemetery na sinundan ng taimtim na pamaalam ng kanyang mga mahal sa buhay. Nagpasalamat naman ang mga anak ni Mendoza sa lahat ng mga nagpaabot ng pakikiramay sa kanilang pamilya. Mga kababayan na mga naniniwala at sumusuporta sa tatay ko. Papasalamat po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat na nandito kita ko kung suporta nyo. Kapasin-pasin, Jiggy, ang di pagdalo sa libing ng kapatid ni Rolando Mendoza na si P. Otto Gregorio Mendoza, huli siyang nakita rito kahapon ng umaga. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, John Consulta. Bukod sa mga sniper, nagpaputok din daw ang ilang miyembro ng MPD SWAT team nung hostage taking sa Quirino Grandstand. Nakatutok si Lea Manialac, exclusive. Naisubite na ng 21 miyembro ng Special Weapons and Tactics Team ng Manila Police District ang kanilang sinumpaang salaysay kaugnay sa hostage tragedy nitong Lunes. Yes. Nagpapatok sila pataas to distract the attention. At yung mga SWAT members na nagpaputok doon sa labas ay nandun sila sa gawing harap ng bus.
Mahalagang ebidensya raw sa investigasyon ng mga pulis ang pahayag ng mga miyembro ng SWAT, lalo na sa pagtukoy sa eksaktong lokasyon nila na maganap ang assault. Ayaw magbigay ng PNP ng eksaktong bilang ng nagpaputok mula sa SWAT team, pero hindi raw ito susobra sa 5. Tiwala ang PNP sa ngayon na walang friendly fire o hindi ang pagpapaputok ng SWAT team ang nakapatay sa ilan sa hostages. Mananagot sila pag mayroon doon. Although initially, ang nakita natin doon sa mga statements nila, puros pataas lamang ang kanilang ginawang pagpaputok. Base sa paraffin test na ginawa sa labi ng hostage taker na si dating Senior Inspector Rolando Mendoza, positibo sa gunpowder residue ang parehong kamay nito. Positibong nagamit din ng M16 rifle, pero hindi ang isa pa nitong dalang baril na kalibre 45. Binawi na rin ng PNP ang baril ng 4 pang kasamang nasuspindi ni Mendoza sa kasong kinasangkutan nito noon. Alam ng PNP na hindi maiiwasang magsagawa ng sariling autopsy ang Hong Kong government sa labi ng 8 nasawi sa insidente. Kung ano man ang examination na gawin nila, that is well within their turf. Sana ay mabigyan din tayo ng a copy or data kung ano man yung makuha nila doon sa mga bodies na yon, so that maisama natin sa ating reports. 5 lang sa 8 biktima ang na-autopsy ng PNP dahil tumanggi na ang pamilya ng 3 Canadian citizens na ma-autopsy ang mga ito. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Nasa bansa na rin ang ilang miyembro ng Hong Kong Police na mag-iimbestiga sa nangyaring hostage tragedy. Pero hindi muna sila pinayagang makapasok sa hinostage na bus. Nakatutok si Rida Reyes. Magtatanghali kanina, dumating ang 7 kinatawan ng Hong Kong Police sa Camp Bagong Diwa. Naging mailap sila sa media. Ayon sa kanilang tagapagsalita, narito sila para magsagawa ng sariling investigasyon sa madugong hostage crisis noong Lunes. Pero mabilis silang hinarang ng mga taga-Soko at Crime Lab. They would have to go to the Department of Justice. We have not yet finalized our own investigation. And second, considering that it is an evidence and we would like to preserve it as such, we'll have to ask clearance. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na walang magagalaw sa bus at sa mga ebidensyang nasa loob nito. Isang interfaith mass at sympathy vigil ang dadaluhan bukas ng mga Pilipino sa Hong Kong, tanda ng pakikisa sa paghahanap ng hustisya ng mga namatayan. Pero ramdam pa rin ang mataas na emosyon ng mga Chino sa pagkamatay ng kanilang mga kababayan. Bukas ng hapon, pamungunahan ng grupong Legco ang kilos protesta ng Chinese nationals sa Victoria Park. Kinumpirma naman ng DOLE ang pagkakasibak ng isang Pinoy domestic helper sa Hong Kong dahil sa naganap na hostage tragedy. Pero isolated case lang daw ito at hindi dapat na ika-alarma ng mga kababayan nating OFW sa Hong Kong. Kanina, balik naman sa normal na sitwasyon sa Quirino Grandstand kung saan naganap ang hostage drama. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Wala po muna ang dagdag sweldo ang mga Filipino domestic helpers sa Hong Kong ngayong taon. Wala naman daw kinalaman dito ang madugong hostage taking nitong Lunes sa Maynila. Narito po ang aking report. Mahirap ang mawalay sa pamilya, pinili pa rin ni Rose Ordonio magtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Mas malaking sakripisyo raw na maging kasambahay kahit pag-graduate siya ng MASCOM. 4 na taon na siya nakikipagsapalaran doon at nagbakasyon lang para i-renew ang kanyang passport. Kaya malaking dagok daw ang inanunsyo ng Hong Kong government na hindi madadagdagan ang kanilang sahod. Sobrang hirap sa taas ng mga presyo ng bilihin ngayon, sa mga taas ng pamasahe natin, ng mga pinag-aaral namin mga pamangkin. Diba? Parang ang hirap-hirap para sa amin na nagwo-work sa domestic helper na tanggapin. Kinumpirma ng ating konsulado sa Hong Kong ang anunsyo ng pamahalaan doon na hindi magtataas ang sahod para sa Filipino domestic helpers ngayong taon. Kaya mananatili lang sa dating minimum allowable wage na 3,580 Hong Kong dollars o halos 21,000 pesos ang sweldo ng mga DH doon. Pero tumaas naman daw ang food allowance nila ng 10 Hong Kong dollars o mahigit 58 pesos epektibo August 26. Every year, the minimum allowable allowance is undergoing review by the Hong Kong labor, considering a basket of indicators. And whatever the result of that review, doon sila nagagawa ng mga pronouncement. Maring itinanggi ni Salud na may kinalaman ang di pagbibigay ng karagdagang sahod sa madugong hostage taking sa Quirino Grandstand noong Lunes. They should not relate the wage increase to the event last Monday.
There is no relation whatsoever. Bakit sa panahon na may matinding tensyon na nagaganap sa pagitan ng Pilipinas tsaka ng Hong Kong, tsaka nila to in-announce? Ang kasalanan ng isang pulis, hindi kasalanan ng domestic helper. Hindi kailangan magsakripisyo ang mga domestic helper para lang sa isang kasalanan ng isang pulis. Hindi naman daw magpoprotesta ang grupo ng mga domestic helper dahil sa ibinabang batas na ito ng Hong Kong government. Samantala, inilibing na si 2009 binibining Pilipinas International Melody Gersbach. Ang bigla niyang pagpanaw sa isang malagim na aksidente ang nagtulak sa kanyang pamilya na isulong ang pagkakaroon ng disiplina sa kalsada. Nakatutok si Claire Delfin. Ang pari na mismo ang nanguna sa pag-awit ng kantang ito sa funeral mass para kay Melody Manuel Gersbach. Puno ng larawan ni Melody ang loob ng chapel kung saan ginawa ang misa. Nagkaroon din ng slideshow ng kanyang mga video at litrato. Dumalo rin sa misa si Miss Universe 4th runner-up Venus Ra, iba pang kasama ni Melody sa binibining Pilipinas, pati ang ilang residente ng Angeles. Ilang saglit pa'y inilabas na ang kabaong ni Melody. My baby, I love you! Habang nagaganap ang libing, sabay-sabay na pinalipad ang mga asul na lobo na may nakaimprentang katagang "Basta Ikaw, Mel". Love you, Melo! Alam ko naman po na maligaya si Mel kung nasan po siya ngayon. And it's a big loss sa family, pero eventually makakayanan din po nila yon. Kapansin-pansin ang tatag ng loob na ipinakita ng ina ni Melody. Tila naiintindihan na raw niya ang maagang paglisan ng anak. Simula Lunes, isusulong ng pamilya Gersbach ang advokasiyang naglalayong magkaroon ng disiplina sa kalsada. Eksaktong 1 linggo na ang nakararaan nang masawi sa vehicular accident sa Bula, Camarines Sur si Melody kasama ang makeup artist at driver. Parang magaang na yung pakiramdam ko. Parang binigyan ako ng anak ko ng obligasyon ba na, "Mama, huwag kang tumigil lang dyan, huminto dyan at mag-iiyak." Hindi pa raw handa ang pamilyang makaharap ang driver ng bus na bumangga sa sasakyan ni na Melody. Wala rin silang planong iurong ang kasong isinampa laban sa driver. Umihingi ng paumanhin yung driver, hindi naman pwede yung ganun. 3 buhay yung namatay nung araw na yon. Mula sa Angeles, Pampanga, Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Kahit wala na si Melody Gersbach, patuloy pa rin daw siyang magiging inspirasyon sa mga kapwa niya beauty queen. Nakatutok si Lia Manialak. Dumalaw sa huling gabi ng burol ni 2009 binibining Pilipinas International Melody Gersbach ang kanyang mga kapwa beauty queen. Sa eulogy na idinaan sa Holy Mary Memorial Park sa Angeles, Pampanga, isa-isa nilang sinariwa ang masasayang alaala nila kay Melody, lalo na makasama nila ito sa pageant. Si Melody raw ang nagpapayo sa kanila ng mga dapat gawin mula sa pagrampa hanggang sa pagme-makeup. Napaka-sweet po niya. Siya kasi yung parating nagsasabi na sinasabi niya para sa pageant na just enjoy and always smile. So maraming salamat. Para kay Miss Universe 2010 4th runner-up Maria Venus Ra, kung di rin dahil kay Melody ay marahil wala siya sa kinatatayuan niya ngayon. Ito raw kasi ang naghikayat sa kanya sa pagsali sa mga pageant. Tiyak na pag-uusapan din daw nila ang kanyang major na sagot sa question and answer portion. Feeling ko tatawa siya ng tatawa, babatukan niya siguro ako. Bahagi si Melody ng Miss Bicolandia Committee at nais daw ni Venus na ipagpatuloy ang plano nitong tulungan ang mga aspiring beauty queens. Mamimiss raw nila ang mabait at mapagkumbabang si Melody, pero patuloy itong magiging inspirasyon sa kanila. Lia Manialak, Nakatutok, 24 Oras. Susunod!
Isang lalaki sa Quezon City pinagtataga, patay. Lagay ng child actor na si Buboy Villar at kanyang kapatid. Maigpit pa rin binabantayan sa ospital matapos ma-dengue. At silipin ng paghahanda ng Survivor Philippines Celebrity Showdown Castaways para sa guesting sa Party Pilipinas bukas. Patay sa mga taga ang caretaker ng isang lote sa Quezon City. Nang siyasatin ng pulisya, ilang pakete ng hininalang shabu ang nakita sa kanyang bulsa. Si Dano Tingkuko, naka-alerto 24. Taga sa ulo at braso ang tumapos sa buhay na lalaki ito. Natagpuan nakabulagta sa isang gilid ng paupang loteng ito sa San Vicente Street, Barangay Damayan, Quezon City. Nakahandusay ang biktima na kilalang si Gay Lambert King Kinney, katabi ng mga nagkalat na basag na bote ng beer. Nang bulat-latin ng bulsa ng biktima, nakuha ang ilang sachet ng ininalang shabu. Caretaker ng loteng ginawang paupa ang parking lot ang biktima. Ilabas ko ito, pag sindi ko ng ilaw, may tao doon, paa, nakita ko. Sabi sa asawa ko, mama, may tao dito. Kalahating oras na nakalipas nang dumating sa site ang umano'y asawa ng biktima. Sabi kayo dyan, sabi. Paano nyo nalaman kung nangyari mo? Gay Lambert. Tumanggi siyang magpakilala o magbigay ng anumang pahayag. Ang kagawad naman ng barangay, kilala at kabati umano ang biktima. Hinala niya matinding galit ang nagtulak sa sino mang gumawa nito. Pero wala naman daw siyang alam na kagalit ang biktima. Palagay ko, kung away lang yan, ano lang yan. Pwedeng magkaanuhan yan. Pero siguro baka binalak na rin. Dinala na sa punerarya ang biktima para sa autopsy. Dano Tingkong, naka-alerto 24. Doble pasakit ang nararanasan ngayon ng mga pamilya sa Navotas na nasunugan noong Huwebes. Pagkatapos kasing mawala ng tirahan, nagkakasakit na ang ilan sa mga nasa evacuation center, kabilang ang mga bata. Sa Navotas Sports Complex, 6 na raang pamilya ang nagsisiksikan. Sa Navotas National High School naman, mahigit 4 na raang pamilya. Ang mga bata balisa raw at hindi makatulog dahil sa init. Nagpadala na ng karagdagang electric fan ang lokal na pamahalaan. Nagpagawa na rin ng mga lababo. Naghahanap na rin ng relokasyon para di maapektuhan ang klase sa mga paaralang ginawang evacuation center. Sa ating ulat panahon, nananatili ang lakas ng bagyong Florita habang kumikilos ito palayo ng bansa. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa Pag-asa, 350 kilometro kanlurang Hilaga, kanlura ng Lawag, Ilocos Norte. Ang hangin nito umaabot sa 55 kilometro kada oras. Kumikilos ito sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Ayon po sa Pag-asa, paiigtingin ng bagyo ang hanging habagat na magdadala ng ulan sa Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, isang low pressure area na mataan din ng Pag-asa, 360 kilometro hilagang silangan ng Basco, Batanes. Kaya pinapaalalahanan ng publiko na laging magdala ng mga panangga sa ulan. Closely monitored ang child star na si Buboy Villar na may stage 3 dengue. Bukod kay Buboy, kasama niya nasa intensive care unit ng USC Hospital ang kapatid na si Rona Mer. Ayon sa doktor, stable naman na raw ang lagay ng magkapatid. Kwento ng kanilang inang si Noemi, pinilit pang dumalo ni Buboy sa taping kahapon. Pero habang nasa biyahe, nangihina na raw ang bata at nagsusuka, kaya nagyaya ng umuwi. Dumaan sila sa ospital at doon na lamang may dengue nga si Buboy. Medyo na ako na yung isip ko na blanco. Siyempre iniisip ko, dalawa pa naman sila dito. Sabi naman ni Buboy sa akin, Ama, wag ka na matakot. Tapos nandito naman ako sa ospital. Ginagamot naman ako. More chika later, stay tuned for that. Susunod. Mga kababayan ni Miss Universe 4th runner-up Venus Ra, naghahanda na ng grand welcome para sa kanyang pag-uwi. At Castaways sa Survivor Philippines Celebrity Showdown, magpapakitang gilas sa Party Pilipinas bukas. Tutok lang dito sa 24 Oras. Inihahanda na ng mga taga-Bato, Camarines Sur, ang kanilang mainit na pagsalubong sa kababayan si Miss Universe 4th runner-up Maria Venus Ra. Yan ang tinutukan ni Rauna Crisostomo.
Sabik na ang mga mahal sa buhay ni Maria Binusra na makapiling siyang muli. Huling nakita ni Lilibeth ang kapatid ng umalis patungong Las Vegas at hanggang ngayon, sa telebisyon lang daw siya umaasa para makita si Venus. Kung ano kasi, gusto namin makauwi rin siya dito kasama sila mama, yung mga kapatid ko kasi, kumbaga dito sa bayan namin, hinihintay rin siya. Yan eh. Pero wala na sigurong mas nananabik na makapiling ang beauty queen kundi ang 93 anyos niyang lola. Nalilipo nga una. Na ano na daw siya? Hindi mo lang kami nagkabibisara. Sila nag-usap? Oo, hindi ko. Bisara. Ano ka kuya, Bisara? Ako, marunong ako magbisaya. Ayun. Lalim yung hindi ko masyado. Ito na, Robroma, kung nagtuturo, alaw ako. Proud naman ang unang nakadiskubre kay Venus para sumali sa mga beauty contest. Major na happiness nang nararamdaman ko sa kanya. Oo, very proud syempre. Kasi before, sabay kaming nangarap, nasabi ko, bago kami nag-start, baka sabi ko, malayo ang mararating natin. Sa Setyembre, inaasahang magbabalik probinsya si Venus. Isang torch parade ang gagawin sa munisipyo pagdating niya, tulad ng ginawa noong nanalo siya sa Binibining Pilipinas. Magmo-motorcade din sa mga karatig bayan na itinuturing siyang adopted daughter. Halos nasuyod na kasi ni Venus ang mga korona sa mga beauty contest sa Bicol. Ang lokal na pamahalaan ng Naga na sumuporta sa kanya mula nang sumali siya sa Binibining Pilipinas hanggang sa Miss Universe 2010, naghahanda na rin sa kanyang pag-uwi. Mula rito sa Camarines Sur, Rauna Crisostomo, nakatutok 24 oras. Inaasahang magiging record-breaking ang manonood sa laban ni Manny Pacquiao at Antonio Margarito sa November 13 sa Dallas Cowboys Stadium sa Texas. Nauna nang nagpayag si top-rank promoter Bob Arum na mas marami manonood ng nakatakdang laban ni Pacman kaysa laban nila ni Joshua Clottey noong Marso. Malaking bahagi raw kasi ng populasyon ng Texas ay Hispanic na inaasahang tututok sa laban ng Mexicanong si Margarito. Sinigundahan ito ng kampo ng pambansang kamao na nasa Sarangani ngayon kasama ang mga anak. Mga aksidente sa kalsada ang tinutukan ng ating mga youth scooper. Sa Nueva Ecija, patay ang driver at 2 pahinante ng isang truck matapos itong salpukin ng bus noong Huwebes. Sa kuha ni youth scooper Michael Bernabe, wasak ang harapan ng truck. Hinahanap pa rin daw ang driver ng bus na nakabangga. Sa Marikina naman, nagkarambola ang 2 kotse at isang jeep kahapon. Wasak ang tagiliran ng kotse. Wala namang malubhang na sugatan. Pero nakita ni youth scooper John Alexis Ballesteros na may galo sa paa ang ilang pasahero ng jeep. Kayo rin po pwedeng magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.newscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text lang ang scoop space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Abangan! Ilang Christian group sa Hong Kong nag-alay ng panalangin para sa mga kababayan nilang biktima ng hostage taking. At Survivor Philippines Celebrity Showdown Castaways sumabak sa kakaibang challenge para sa guesting nila bukas sa Party Pilipinas. Tutok lang dito sa 24 oras. Nag-alay ng panalangin ng iba't ibang Christian group sa Hong Kong para sa mga biktima ng hostage taking. May ilan ding Pinoy na nakiisa sa prayer rally. Dasal nila wag naman daw sanang pagbuntunan ng galit ng Chinese nationals ang mga Pinoy sa Hong Kong dahil wala naman daw silang kinalaman sa trahedya. Nanawagan din sila sa mga taga-Hong Kong na ipakita ang pagmamahal at suporta sa mga kaanak ng mga biktima. Sa 2 kahong may watawat ng Pilipinas at Hong Kong, maaaring ilagay ang mga panalangin at pagnanais para sa 2 bansa. Ang pagkahilig ng mga Pinoy sa larong basketball ang tampok sa librong isinulat ng isang Amerikano. Nakapaloob din sa libro ang kwento ng kaniyang pagmamahal sa Pilipinas. Yan ang tinutukan ni Chino Trinidad. Sa 3 taong pamamalagi ni Rafe dito sa bansa, mas naging Pilipino pa yata siya kumpara sa ilan sa atin. Tubong New York ang basketball fanatic na si Rafe. Ngunit sa kanyang muling pagbabalik upang ialay sa mga umampung mga Pilipino ang kanyang aklat, laking kalungkutan ang nadama niya sa nangyaring hostage crisis sa Luneta. Malupit ang nangyari, ang sobra, at na-shocked ako. Pero hindi yan ang reflection ng totoong bansa. At ako, parang commuter lang ako. Ang buhay ko noon dito, palagi akong sumakay ng jeepney kahit anong oras. Palagi akong sumakay ng MRT.
Ang libro ni Paeng ay nagsimula ng kanyang unang mabasang storya ng mga Pilipinong naglalaro ng basketball sa mga baryo. Naintriga ang produkto ng Northwestern University sa pagkuhumaling ng mga Pinoy sa basketball, na siya naman naging inspirasyon ni Rafe para kumuha ng scholarship grant para manatili dito sa Pilipinas mula 2005 hanggang 2008. Kahit anong restriction, kahit saan, kahit walang ring, kahit walang backboard, gagawa yan. Parang yan ang pinaka-inspire sa akin. Ilan sa mga pahina ng nakakaaliw na storya ni Rafe sa kanyang pakikisalamuha sa mga Pilipinong mahilig sa basketball ay storya ukol sa angking hospitality o pagiging magiliw sa mga panauhin nating mga Pinoy. Itong pagtupad ng aking pangarap ay hindi lang sa akin, para sa inyong lahat, at syempre para sa yung buong mundo, kung sana babasahin nila. Kung inyong babasahin ang masinsinan ng libro ni Paeng, inyong makikita sa loob ng storya ng basketball ang mensahe ng pasasalamat ng isang dayuhan na tinanggap na malugod dito sa ating mahal na bayan. Hindi lang basketball ang yung hilig ko. Naging love letter para sa Pilipinas ang libro ko. Natapos ko ang libro medyo mabilis, kasi parang lahat ay galing sa puso, yung taos puso naman yan. Sino Trinidad Nakatutok, 24 oras. Excited na ang buong bansa para sa Survivor Philippines Celebrity Showdown na magsisimula ng ipalabas sa Lunes dito sa Kapuso Network. Bukas, guest sa Party Pilipinas ang Castaways at talaga naman pinaghandaan nila ang kanilang production number. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Pasok boys, go! 1 and 2 and boom! Dadanin! Inabutan naming abala sa pag-iensayo ang Survivor Philippines Celebrity Showdown Castaways para sa kanilang production number sa Party Pilipinas. Ang tawag daw sa kanilang sasayawin, powder dance. Ito yung may mga elements ng dancing na may mga moves na with the use of parang effects na may powder. Makikita ka namin magsayaw. Correct! Saka nakaganito lang siya. Excuse me. Yan, nakaganyan lang siya. Wag naman, lumalabas na yung bilbil ko. Major challenge naman para sa dalawang castaways ang pagsasayaw. Pero in fairness, mabilis naman nilang nakuha ang steps na itinuturo ng kanilang choreographer na si Miggy Moreno. Dancer talaga ako dati. I'm supposed to dance, but Major na pangyayari we'll see what it looks like. Paninigurado naman ni na Michelle, Solen at Aubrey. Sexy daw. Sexy rin ang outfit. Wow, anong outfit? Secret, abangan. Parang Survivor lang, abangan na. Pang-island outfit. Kung mai-impress daw tayo sa kanilang production number, mas kabang-abang daw ang pagsisimula ng bagong season ng Survivor sa Lunes. Sa ipinapakitang teaser ng show, asahan na ang mas madrama at maaksyong Survivor Philippines. Sa Monday, abangan niyo kung bakit may mga sarili-sarili kaming title. Malalaman nila pag pinanood nila lahat yung buong show. Abangan nila. Abangan nila dahil ito na yung toughest survivor ever dito sa Pilipinas. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. That's our Chika Minute for tonight. Thanks for watching. Ako po si Grace Lee. Maurice, Jiggy? Salamat, Grace. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Mariz Umali. Ako po si Jiggy Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.